Sa punto pong ito, punahan uli natin si Chi at Fee para kilalanin ang isa pa nating bisita. Thank you, Audrey. Thank you. At para sa mga ka-RSP natin, dapat gayahin natin ang katapangan at katapatan ni Gat Andres Bonifacio. Maiba naman tayo. Kilalanin natin ang isang Filipina fashion designer na gumawa ng kanyang pangalan sa Amerika. Kasama natin ngayong umaga si Ma'am Neliza Cuanil. Good morning po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Hi. Good morning. Okay, ma'am, paano nyo na-discover ang inyong passion sa paggawa ng mga kasuotan? Nung bata pa ako, ay nangarap lang po ako sa aking simpleng pangarap na magkaroon ng damit. Yung pangarap na yon na dinala ko hanggang nandito na ako ngayon. So, kibaling, sa pangarap, hanggang nagkaroon ako ng pamilya, doon ko nalalaman na ang aking pangarap na buo nagsimula sa aking pamilya. Ang galing, no? Bata pa lang, alam na niya kung anong gusto niya maging goal mula doon sa pagkagusto na magkaroon ng damit. Pero paano niyo naman po naisipang gawing negosyo at i-pursue as passion into itong designing? Nag-start lang po yan na gumagawa ako ng damit sa aking mga anak kasi bilang nanay, kailangan magiging wais, matalino tayo sa pag-budget ng ating expensive bilang may pamilya. Okay. So, naisipan kong gumawa ng aking mga disenyo sa aking mga anak. So, yun po nag-start. Pero ang first business nyo po ba sa Amerika o dito sa Pilipinas? Okay, ano po yung usual na dinidesign nyo? Although nakita namin kanina no, na gown nga, pero ano pa po ba ang mga dinidesign nyo, ma'am? Simula po sa mga bata to adult, men and women. So may casual wear? Yeah, yes, formal? casual, formal, tsaka any kind of Wow, design. ang galing. Tsaka nabalitaan din namin na ilan sa inyong mga ginagawang damit ay in line doon sa tinatawag nating women empowerment. So how do you do this? I want to be helping a lot of women na magiging maganda sila sa hindi lang sa pang-anyo, sa asawa nila, porque kay may asawa na sila, napababayaan na. Lahat halos karamihan sa ating mga kababayan na minsan parang nawala na tayo ng gana dahil tayo ay may anak na, wala ng priority para sa ating sarili, no? So, wag po natin hayaan na mangyari yun. Kailangan po, you look beautiful po talaga all the time. Okay, I agree with that point. And I like talking about women empowerment, no? Dahil I feel like I'm an empowered woman. Yeah. Of course, Pero of bilang course. isang women empowerment advocate, sa tingin mo, paano ma-express ito ng mga kababaihan sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan? Para sa akin, hindi lang po ang kasuotan tinitignan natin, kundi bukal sa ating puso na dapat nating gawin yon. Mahalin natin ang ating sarili. At kung may goal kayo sa buhay nyo, ipagpatuloy nyo lang. Sipag at tiyaga, yan po ang mag-success sa inyong buhay. Uy, in fairness we've seen here on the video na talagang lumabas na yung mga ginawa mong damit sa isang US fashion show. Kwentuhan mo kami, kamusta yung pangyayari dito? Yes, ang mga pangyayari po, grabe pong impact nung nag-New York ako. Kasi I was discovered in New York dahil sa gawa po ko talaga na napaka-talented. Yung tinatawag nila, napaka-talented ko po talaga dahil nagsimula din talaga ako sa aking mga anak at ang mga disenyo, hindi ka gumastos ng napakalakihan pero napagawa ko ng pinakabongga talaga. Ang galing, nasa New York, Ang galing nga. diba? And considering tinanong ko siya kanina, magkano yung price range sa kanyang mga damit, more or less, presyo Pilipinas din eh. Pero nasa New York, no? Yes po. Okay, may mga boutique ba kayo dito sa bansa or lahat sa US? Meron po ako mga order around the world po. Wow. You can visit in my page in Facebook, Nails Ensemble. So, mayroon tayong mga iba't ibang design yun sa ating paggawa. At yung, syempre, yung pinupost ko muna, yung mga namodel na ng ating mga kababayan po. Ayan. So, hindi po basta-basta makapi yung ating mga disenyo dahil bago po natin ipopost, kailangan na model na po ng ating mga model ang aking mga gawa. Hindi basta-basta yung pagkakaroon ng creativity sa iyong isipan para makaisip na napakaganda at unique na mga fashion designs. But of course, we salute you and it's an inspiration sa all the Filipinos and all the people around the world. Pero ano po yung mga mensahe ninyo or tips na pwede niyo ma-share sa ating mga ka-RSP, sa mga aspiring designers, of course, lalo na sa mga kabataan?
Yeah, para sa ating mga kapwa, mga babayan na nangangarap lang po na katulad ko. Eto na po ako ngayon. Hindi man ako nakilala noong unang panahon, pero ngayon I will shine because of my talent. Yung talent natin na nanggagaling sa ating puso, talaga, yun ang nag-umpisa, nagtudlok sa akin na kailangan kong gawin yon, na ipakita sa buong mundo na may kakayahan tayo, may talent tayo na dapat natin ipakita sa buong mundo. Nanggagaling sa sipag at tiyaga. Basta nagsusumikap ka, walang taong inagabriyado, ikaw po ay magtatagumpay. Ayun, very inspiring din talaga yung mga kagaya ninyo na ginagamit yung inyong passion at talento sa pagbabahagi ng inyong advocacy, ma'am. Nako, we salute you po at sana'y marami pa pong maging empowered. Oo naman. Like you, Chi. I'm Like really you. proud of you because you're such an empowered woman. And of course, ma'am, thank you so much sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ma'am Neliza, and of course, more power sa inyo. Thank you. Thank you po.